Welcome to the page 2 of Timo Talks. Together, we are joined by our extra special guests. We have here Pom Pom and Kirby. So these are my emotional support stuffed toys, mga gift to sa akin. And well, ang cute lang nila to be here with me. At sila yung mga guests. Sila yung mga dito, live audiences. Okay, so I would like to say muna, thank you so much for all those who watched and supported our first episode. So this time around, I feel like it feels more easier, you know. Parang mas madali na akong, I feel like magsalita kasi parang medyo nakita ko na okay, may audience naman kahit papaano. Though, even though it's not a lot, but it matters, even though it's not a lot. Pero at least that I feel like, it is pure. Ano daw? Basta parang alam kong may puso yung mga nanonood with all your heartfelt, heartfelt comments from the reviews of episode 1. So thank you so much po sa inyo. So now, dadako na tayo sa ating page 2 of this lovely diary. Let's read it! Okay, so ang date na nakalagay dito is Monday, December. Oh my God, December na. Monday, December 1. December 1 ba to? O December 2? December 2, 2024, 12:13. Ay, 12 na. 12 na sinulat ko to. Mga gabi na to. Dapat tulog na ako nito eh. Hello, second week. Things are getting easier now. I think I've adjusted enough, but there are still room for improvements. Oh, nakapag-adjust na ako nito. Wow, ganun siya. Ganun siya kabilis mag-adapt. Still on a phase of not meeting my daily to-do list, but hey, at least there's progress now that I've adjusted. My problem now is sometimes hindi ako gano'n nag-aaral, especially when weekends. Tamad ako magsagot. Ang gusto ko lang ay makinig at mag-take notes. I've organized well. I hope I can do this till the very end. Wow. Wow, okay. Okay, ang bilis ko naman mag-adjust. Charot. Okay. So, okay, wait lang. Let's go back muna sa dati before I came here this. Okay, so hindi ko nakwento kung ano yung mga ginawa ko bago mag-November. Okay, so di ba nga nasabi ko sa inyo, nag-enroll ako sa RESA. So it's another review center. So nung nag-enroll ako doon, it's for the October 2024 na naging December. Okay. So, during that time, alam ko naman na talaga na hindi talaga ako magte-take ng boards. Alam ko na yon. Like, okay, talagang, ano lang, parang nag-enroll lang ako for the vibes. Charot. Hindi, nag-enroll lang ako for the, para lang meron akong nag-guide sa akin araw-araw or like parang nagre-remind sa akin na, hey, you're gonna take kasi at some point, uh, in 2024 medyo nalihis ako. Kasi parang sa sarili ko nun ayokong mawala sa akin yung pangarap kong 'to. Ayokong maging multo siya, alam mo yun? Yung ayoko siyang maging, ay sana pala nag-try ako mag-take. Ayoko siyang maging gano'n for me. Kaya during that time, buti nga talaga nag-enroll ako. During that time nag-enroll ako, ano lang, wait nga, hindi ako I I need a good chair. Wait nga lang, feeling ko kailangan. Okay, so ayan, a little change with the setup. Okay, ayan, dahil hindi ko talaga kaya yung gano'n, sumasakit talaga yung likod ko. Pasensya na kasi wala pa tayong budget sa ilaw ngayon. Ang ilaw ko lang is lamp. Tapos itong binili kong mag-isa na 'to, which is sa likod siya nakalagay, hindi siya nakalagay sa harap ko. At 'pag nasa harap ko kasi medyo harsh siya. So ayan, humanap ako ng way. Ay feeling ko medyo okay na 'to kasi nakasandal ako ng ganyan para keri-keri ko din makipag-usap sa inyo ng pangmatagalan 'no, te. Okay. Okay. At nagkaroon din ako ng salamin, so at over-explain. Okay, so going back, so 'di ba nga nag-enroll ako sa RESA nun, tapos alam ko talaga hindi ako magte-take nun for the October. Nag-enroll lang ako talaga kasi ayokong mawala yung, pangarap ko na maging CPA. Ayoko siyang maging multo, ayoko yung maging, "Ay sana tinake ko siya." Kaya din gusto ko siyang i-take na
before pa ako magtrabaho ng trabaho-trabaho talaga. Like trabaho-trabaho, not like TikTok, content-content. Kasi baka kasi kapag nagtrabaho ako, I'm scared na baka maging comfy na ako na, well, trabaho na ako. So parang habang din since fresh grad, habang din nasabak ako sa anong tawag dito, integration. So yung integration, ano bang tawag sa school nyo sa ganun? Kasi alam ko iba-iba siya eh. So sa amin kasi sa integ, yun yung inaaral uli siya ng isang buo na subject. So parang review siya sa school mismo. So inaaral din siya ng buo. So habang may ganun sa amin, para din mapatibay, weaponize, mapatibay lalo yung pinag-aralan ko. Para din fresh siya. Kaysa yung kapag matagal na akong wala sa school, baka maano siya sa sarili ko na parang mawala ako sa zone, mawala ako sa... So, ang ginagawa ko nun, uma-attend lang talaga ako ng klase at all. As in. As in. Uma-attend lang talaga ako. So, pagtapos nun, tapos na. Hindi ako nagno-notes, hindi ako nag-anything. Like, ano lang siya. And to be honest, I would say, hindi ko siya masasabing sayang. Kasi na-assess ko yung mga ibang teachers dun na, okay, Amla, ito yung gusto ko, ganito yung gusto ko. Pero to be very honest with myself, habang nagre-review ako nun, yung ni-review ko nun for Resa, medyo hindi ko talaga siya naaalala at all. Kaya dun ko na-realize na 'pag magre-review ka for Sipale, parang kailangan talaga hindi siya puwedeng sidekick lang, gano'n. Parang talagang it should be the main course. Hindi siya puwedeng appetizer lang. Ano daw? Ano daw? Ba't naman sa gano'n? Ano, eh, kasi parang hindi siya na-retain, ayun, hindi siya na-retain at all. Kasi nga, okay, yes, umattend ako. Maalala ko lang siya for a week, gano'n. Maalala ko lang siya for a week. So, medyo hindi ko ayoko siya sabihing sayang yung pera. Hindi ko siya masabing masayang pera. But what I would say is that hindi effective yung uma-attend lang ako ng klase. Kasi walang nangyari. Dapat mapatibay siya. Dapat you are actively learning. Dapat 'pag uma-attend ka ng klase, nagsusulat ka ng notes, nagpa-practice ka din para mas ma-retain siya, para mas maano siya sa'yo. Kasi yung umattend lang ako ng klase, okay, yes, natuto ka, pero that's good for 1 week. After niyan, malimutan mo na agad. So, dapat you should also be actively learning. Yun ba yung term dun? But, whatever. So, sa RESA, I would say, ang mga nagustuhan ko talaga dun is, oh my God, Sir Aljon. Sir Aljon. Number one, Sir Aljon MS. Ay, ito din pala. Okay. So, okay, hindi pala talaga siya sayang kasi, gamit-gamit ko yung materials ng RESA habang nag-aaral ako sa SIPAR. Ang ginagamit ko doon is yung self-test ng RESA specifically and yung handouts ng RFBT with kay Sir Nico. That is so good. Okay. So, actually, ano pa lang, undergrad pa lang, nagsasagot na ako ng MS self-test ng RESA. Kasi there is a lovely, lovely little ladybug na nag-send sa akin. So, ayun. So, friend of a friend siya. Friend siya ni Bianca. Friend of a friend. So, ayun. Tapos, sinend niya sa akin yung parang mga materials niya. Tapos, yun yung inaaral ko. So, nung nag-aaral na ako ng undergrad, I became familiar na with the RESA self-test. So, nagsasagot-sagot na ako nun. So, ayun. So, ayun. Sir Aljon, really, really love, love, love Sir Aljon. Super, super fun. As in, alam ko Wednesday yung MS namin noon that time sa kanya. Tapos parang every time, parang, oh my God, eto na, Wednesday na. Like, ang saya magklase sa kanya na parang talagang matutuwa ka. Like, something you will look forward to. And also, ang pinaka nagustuhan ko talaga ay si Sir Nico. Sir Nico Down. So, Sir Nico from RFBT. Oh my God, thank you so much for your life. Thank you so much. Over! Hindi, I mean, like, super gusto ko talaga si Sir Nico and gusto ko din siya, like, yung principles niya as a person. Kasi kapag kasi nun, during break kasi sa RESA. So, syempre may break yun habang klase. Tapos hindi to kasama sa recorded. Tapos pag mga ganun, nagchichika-chika siya. Tapos parang, basta nagustuhan ko yung mga insights niya sa buhay na parang, oh yes. Like, oh yes, tama yan. Meron pa siyang sinabi dun about sa pagluluto. Super random eh. Super random. Pero eto talaga yung tumatak no. Hindi yung hindi yung mga pinag-aralan, pero yung tumatak talaga sa akin no. Nung sabi niya, mahilig kasi magluto sa Sir Nico. So pag nakita yung Twitter niya, lagi siya nag-share ng mga luto niya doon. Tapos parang sabi niya at some point, sabi niya, um,
Kapag daw sa food, kung meron na ka namang kakayahan na mas pasarapin siya, bakit hindi mo gawin? Tapos since then, na ano ako na, oh, tapos since then, medyo na-enjoy ko magluto. Simula nung sinabi niya yun. Yung mga ganun tumatak sa akin talaga. Hindi, pero wow, yun ang lesson learned mo about sa cooking. Sana nag-cookery ka na lang. Sana ano ka na lang, te. Hindi, pero basta I really, really love Sir Nico. Tapos hindi boring yung klase niya kasi ang bilis niya magsalita pero not at the point na parang di mo siya maintindihan. What I mean is that walang dead air sa klase niya. Tapos yung jokes niya is hindi yung parang eto wala ka kasi wala kang jowa. Alam mo alam mo yung mga ganong prof na mga undergrad prof na mga jokes na parang I'm like girl na eto kasi hindi ka gusto ng crush mo. So anong gagawin sa ex? Kalimutan na yan. Yung mga ganong klaseng joke. Pero yung kay Sir Nico, yung mga joke niya is something, paano ba to? It's something relevant. It's something. So ayun. Actually, ito din sa mga teachers sa RESA, they are very fun. Okay, yun ito napansin ko sa mga teachers ng RESA. Ano sila, medyo ano sila, what I would say is that chronically online, I would say. Okay, medyo chronically online sila. Okay, sa CPAR kasi medyo veterans na. Veterans! Hindi, totoo, mga veterans sila. So, medyo hindi sila ganun ka-inclined with the jokes, ganyan. Pero sa RESA, medyo chronically online sila. So, kapag nag-aaral ka doon, mas as in may kita mo yung PPT nila updated about sa kung anong current issue ngayon. So, ayun, very, very fun sila. Okay, love ko din si Sir Kenneth. Love ko din si Sir Kenneth. Sir Kenneth, love him too. Pero in terms of like sa mga parang ginamit talagang material or MS tsaka RFBT talaga ako. Okay. So, ayun. I also din pala, medyo naging edge ko. Di ba nag-enroll ako for RESA? Tapos di ba naging up to December? Up to December yung kasi nga parang nagkabaha ata. Ay, nagkabagyo during the October exam mismo. So na-delay sila. So kasama ako sa na-extend na access. So during na-extend yung access, nag-aaral na ako sa nag-aaral na ako sa CPAR nun. So nagamit ko pa rin talaga sila ng a little time. So nagamit ko pa rin sila. Tapos eto, oh my God, eto, everyone, listen. Okay, eto, kung resa ka, tapos nahihirapan ka sa standard costing ng MS, I used to hate this subject kasi hindi ko talaga siya magets yung mga bash. I used to hate that. Pero oh my God. Ewan ko kung eto pa din yung nakalagay ha. Pero during that time, so sa RESA kasi magsasend sila sa'yo ng anong tawag dito? Ng parang pre-recorded lives from the past batch. So panoorin nyo yung standard costing ni Sir Kenneth. Dun ko talaga na-gets. As in, pinanood ko yun ng masinsinan. Yung talagang masinsinan, sa kanya ko talaga na-gets. Tapos, ayun, ang daming, hindi man madami, pero basta may mga lumabas na problems na ganun nung board exam. And talagang, nag-ano talaga ako nun, aser. Ano nga yun? Aser. Wait, I'm trying to remember the Aser. Ayun, yung nila, yung ako sexy pretty Aser. Girl, that saved me. So ayun. So kung recipe ka, panoorin mo yung na yan. Huwag mo sayangin yan because that is so fun. That is so fun. Okay, doon ko siya na-gets talaga. Tapos naging favorite subject, naging favorite topic ko yung standard costing sa MS kasi para siyang puzzle na for me after kong na-get siya. Para siyang puzzle na, okay, lalagay ko to dito. Kaya may ganyan. Tapos parang kuha, pak. Tapos, pak. O yan, naging fun siya sa akin na used to be so stressful. So, ayun. So, ako sexy pretty. Standard to the left at standard pababa. Arms to the left. Arms to the left. Standard to the right. At standard pababa. Parang ganun. Parang ganun yung beat niya. Somewhere like that. Okay. Okay, anyway. Okay, enough with Resa. So, enough with Resa. Okay. By the way, nung nag-Resa pala ako nun, online lang ako nun ha. Itong episode na to, medyo backstory on how I prepared before
the first week before ako pumasok talaga dito sa actual review. Okay, so dumako naman tayo ngayon sa Pinnacle. Okay, so sa Pinnacle naman, nag-enroll ako. Ang dami ko palang in-enrollan talaga, no? Kaya talaga nung ano talaga, nung habang tang-ina te. Nagmura. Parang ano ko, nung ano ko talaga na, tang-ina te, 3 in-enrollan mo kapag ikaw hindi ka pumasa, bakla. Bakla sasampalit talaga kita. So, thank God, pumasa naman tayo. Okay, so sa Pinnacle naman, I think medyo wala akong reason kung bakit nag-enroll ako dito. Pero no regrets on enrolling here. So nag-enroll ako sa Pinnacle kasi meron silang early access. So si Par kasi face-to-face ako noon. Talagang sa November pa talaga siya magi-start. Tapos ano, sa Pinnacle meron silang early access ng September. Tama ba? Okay. So, tama, September. So, during that time, parang nag-enroll ako para lang matapos yung coverage ng auditing and tax. Yes. So, tinapos ko yung buong auditing and tax ni Sir Brad before the November, keme ganyan. Kasi, kaya ko yung tinapos, kasi, dun yung talagang alam kong like completely mahina yung foundation. So ayun, isa din yun, nag-prepare din ako doon. So ginawa ko lang nun is um sinasabayan ko lang yung video ni Sir Brad ng parang mga naka 1.5 times or 2 times every day. Parang one episode, one episode, one ano ako per day. One video ako per day nun kay Sir Brad. So ginagawa ko lang nun para lang may accomplishment ako, para lang matapos ko siya. And ayun, I would say it did help. I would say it did help. Pero once again nga, medyo hindi ako actively learning nun. Kasi ginagawa ko kasi nun, pinapanood ko siya. Tapos habang pinapanood ko siya, doon ko lang din sinasagutan habang pinapanood siya. So nakikipag-unahan ako kay Sir Brad nun na nakikipag-unahan ako makipag-solve sa kanya nun. Tapos parang at same time, parang so ganun, medyo hindi siya I would say it did help, pero I wouldn't recommend doing that na yung pinanood mo lang siya tapos dun mo lang din babasahin yung handouts at the same time kasi medyo ano siya, medyo anong tawag dito, hindi rin siya nakaka-retain. Okay, I wouldn't recommend that. Okay, hindi ko rin siya mare-retain. Pero siguro ang naging edge ko nun is that nagkaroon ako ng bird's eye view. Bird's eye view! Nagkaroon ng bird's eye view na parang, okay, ito pala yung buo. May ganito palang topic, may ganito ganyan. Like, hindi pa in-depth learning, pero at least, medyo may nabuong foundation in the shade. Tsara. Okay, so, sobrang comedy na to. No first episode, ano yun na, angst yun na, dramatic, iyakan. Ngayon, nasa ano na tayo, When We Deramas na to, directed by When We Deramas na to. So, so, so ayun, tinapos ko lang siya. And then, I remember during that time, so, ano rin kasi, before coming in sa meron akong tinatawag na stream OT. So, nag-stream ako doon everyday. So, naglalaro ako doon ng Roblox Live. Naglalaro ako ng Dress to Impress. Nag-host ako ng mini show. Tapos, it became a thing. Like, as in, it became so much a thing. Like, as in, 1,000 viewers na nanonood kada nagla-live ako. Tapos, talagang, it became so much. Tapos, ayun pa. And supposedly, it has to be like, ano lang, parang okay, let me just try this. Hanggang sa nag-evolve siya into something like this. And then, during that, parang nagla-live kasi ako noon na, mga 11 ako nagla-live noon. Tapos, nag-aaral ako noon, tinatapos ko yung kay Sir Brad. So, habang so bago ako mag-live, dapat may natatapos akong dapat may natapos akong video kay Sir Brad nun. So, nagre-review ako nun habang nag-i-stream. Tapos, I remember then, before coming in, talagang nag-prepare talaga ako for this. Actually, nag-prepare ako undergrad pa lang for this, to be very honest with you. Habang nag-aaral, habang tinatapos ko yun, yung buong auditing and tax kay Sir Brad nun, nagko-content din ako nun. Tapos talagang during that time, sa TikTok ko, kahit na medyo mababa na yung bayad sa akin nun, kahit na hindi ko na siya rate, tinatanggap ko pa rin. Kasi parang, oh wait, kailangan ko to para makaipon eh. Parang, go work lang ng work, tapos nagla-live din ako nun. Parang naalala ko during that time, habang nagla-live ako, parang sinisipon-sipon na ako na. Okay, so ang next team ay
Gano'n-gano'n na ako. As in like, nagpre-prepare ako for the money din, nagpre-prepare ako for the money mentally and also academically, nag-aaral din ako. So, talagang nag-prepare ako for the November. Talagang lahat ng mga trabaho nun tinatanggap ko kasi nga pangpadagdag na, okay wait, siyempre dagdag pangbayad din 'to ng renta. Kasi nga, ano nga 'di ba, ako lang naman yung magbabayad ng renta ko nun. Tapos kung kung ako lang daw magbabayad ng renta ko dun, wala akong ibang source of income kasi hindi ako nagtatrabaho. Kasi nga focus ako sa review. So during the review pa, kahit during the review tumatanggap pa ako ng trabaho. And to be honest, medyo thankful ako dun sa mga nag-contact pa rin sa akin. Kahit inactive yung TikTok ko nun, may kumo-contact pa rin sa akin ng trabaho na tinatanggap naman nila. Tumatanggap nila kasi parang okay, thankful for it kasi okay, okay, yes, at least may pambayad na ng renta. Yes, at least may pambayad na ng renta. Tapos ayun, going back to the Streamo tea. So it's something that very special within me. It's very special with my heart. But during that time, I really had to itigil talaga siya. I really had to let go because I have a promise to myself. And it happened accidentally naman to became na nakabuo talaga kami ng community. And to be very honest, I'm very, very thankful na na-meet ko talaga sila. Na-meet ko yung mga tao behind it. So, kung ifa-fast forward natin yung buhay ko ngayon, nawala lang ako for a month. But right now, I'm back on streaming na again and I'm with my Timo team. Okay, Timo team kasi yung tawag sa kanila. So, they became my friends. So, na-meet ko yan sila. Ayan sila, Marafi. Wait, masyado silang madami. Do I need to, do I need to isa-isayin sila? Kasi parang kapag magbabanggit ako na, okay, so ayun, going back to Streamoti, it became so big. Over naman yung so big. It became so big. Over naman. Akala mo na talaga siya na yung akala mo na talaga siya yung vanilla maze ng hindi. Pero I would say it was doing so much numbers talaga. And to be honest, connect ulit natin sa pag-enroll ko sa RESA. Magko-connect sa pag-enroll sa RESA. Kasi, to be honest, at some point, medyo nalihis sa akin na parang, hala, mag-take pa kaya ako ng boards? As in, may may moment talaga ako na parang, mag mag-take pa ba ako? Mag-take pa ba ako ng boards? Kasi eto ha, nagkaroon kasi ng nylon feature yung Streamo T. Nagkaroon ng nylon feature yung gawa namin. So, tapos parang at some point, parang, ala, bakit, what if eto na lang? What if eto na lang? Kasi parang kumikita na eh, ganyan. So parang, medyo binabalance ko siya yung ganyan. So parang medyo lumihis ako sa pangarap ko na which is, oh my God, thank God, nag-enroll ako sa RESA nun. Kasi parang at least may pinapanood ako every time na kahit oo, hindi ko siya actively inaaral. Pero parang okay, at least I am still like in the zone. I am still in the environment or parang meron pa ring reminder sa akin na okay, magte-take ka na okay, andito ka. Naalala ko nun pumunta ako sa coffee shop to like reflect and like nagsulat pa ako sa, oh my God, I can bring that out now. Everything is documented talaga, Ang galing ko. So, naalala ko nun, sinulat ko siya sa good notes. I can bring that. Okay. As in, winay ko talaga yung pros and cons on like kapag magte-take ako or hindi ako magte-take. Tapos, thank God, I did take. Tapos, ayun. Oh my God. Okay, wait lang. I will try to find it. Ay, wait. Medyo hindi ito yon. Ito medyo nag-ano pa ako, nagde-decide pa ako na parang okay, pag full review. Okay, nag-decide ako. Basahin natin. Let's read this. Basahin natin. Full review. Okay, ito naglagay ako ng 3 options. Full review October. Nag-decide pala ako ng ano. Nag-decide pala ako ng October. Full review October. Will have no time on TikTok but full time as reviewee. Full potential as reviewee only. Tapos yung isa, self-review October, full review of me. Cons, full-time TikTok for a while but might forgot about si Pale. O di ba? Tapos full potential as TikToker only. Tapos, ang isa is working reviewee October. Time for both will be separated. Might not be full potential for both, but at least both have process. More costly because I have to enroll. Suggest 8 a.m. to 5 p.m. review, 5 p.m. onwards, 4 hours, 10 p.m. Gumaganon pa talaga ako dito. Signs that the Lord has given. TOR, given at graduation. Okay, so ito kasi nung graduate kami,
kailangan ng TOR para ano, apply ka ng NOAA. Ayun, kailangan mo ng TOR para apply ka ng NOAA. Tapos yung sa'min, yung ginawa ng school namin nung sa diploma, kasama na dun yung TOR. Sinama na dun yung TOR. So parang di na namin need bumalik sa graduation. So parang hala sign na to na parang ayun. So mga nagbibigay-bigay na ng sign na si Lord. Tapos, pero wait, hindi ito yun eh. Hindi pa ito yung ano eh. Hala, bakit parang na-delete ko siya? Okay, hindi yun yung sinulat ko nung coffee shop talaga. I remember nun, nag-coffee shop pa ako nun to like reflect na kung ano talaga yung magiging decision ko. And ito yung parang naging like sumapak sa akin na parang ano, is that yung clout, babalik at babalik siya eh. Yung clout, babalik at babalik siya. Kasi napatunayan ko to. Kasi naging inactive din ako during my, nung graduating student ako. Kasi nga syempre kailangan ko na mag-focus. So hindi na talaga ako nakapag-TikTok that time. So, napatunayan ko dun na, okay, biglang nagkaroon ng Streamo-T, biglang nagkaroon ng ganito, nabawi ko naman yung pagiging, ko nun, content ko nun sa TikTok. So, parang na-realize ko, ay, babalik at babalik naman pala siya, lagi siyang nandyan. Pero yung licensure, yung license ko, hindi siya basta-basta eh. Tapos na-realize ko na, ito talaga yung pinaka like, nag-click sa akin. Na-realize ko is that sa TikTok kasi, there are no rules. I can always go back to it at any time that I want. Kagaya ngayon, I can do that. I can rest because ako yung boss. Pero yung CPA, hindi siya basta-bastang nandyan lang. And I also realize is that kaya kong maging CPA ng TikToker at the same time. Pero hindi ko kaya maging TikToker, parang pangit na term na TikToker, pero hindi ko kaya maging content creator tapos bigla akong magiging CPA. Gets ba? So ayun, yun yung parang pinakaumano sa akin na okay, magte-take tayo. Tsaka din kasi 'di ba syempre nga sa content creation, like oo, I would say hindi siya super laki na parang flood control levels. Hindi siya sobrang laki, pero I would say malaki siya. Malaki siya sa basic pay na ino-offer sa akin ngayon sa ate hindi. Natawa. So ayun, hindi siya super laki, pero at the same time, malaki siya to the point na kinaya kong mag-enroll, na kinaya kong mamuhay mag-isa noon na ayun, parang enough siya for a living. Pero hindi naman siya yung DPWH flood control level. Hindi naman siya gano'n. And you know what? Thank God, tama yung decision na ginawa ko. Kasi right now, I'm a CPA na, and at the same time, I'm doing a podcast now. May podcast na ako ngayon. Baka hindi ako magka-podcast kung nag-stick lang ako to content creation before eh. So right now, there's more to share about my life and I have them both. Kasi nakapag-stream na ako ngayon and I am still with my lovely, lovely, beautiful friends from the Timo team. I'm so lucky to meet them during at that time kasi isa rin sila sa mga tumulong sa akin during the review, ganyan. Especially sila Marafi and to JP and EJ. Kasi kung titignan mo ngayon, I happen to have both na, 'di ba? I didn't let go. Parang I had to let go of the stream OT in temporary lang. Pero right now, I can have them both. So ayun, there are choices that needs to be made. Ano daw? Okay, let's go back to the diary. I've organized well. I hope I can do this till the very end. I've adjusted na on living alone. Nasanay na ako to cook for myself and to wash the dishes myself. Parang kaya na with a smiley face. Nakaka-proud ka, Timothy. Nakaka-proud ka. Gotta thank my BFFs for still making me feel home here. That's why kinakaya ko mag-isa. My real thought now is, nag-aaral ako, pero parang never ko malalaman if it's enough. It's like nag-aaral ako faithfully, pero hindi ko alam kung sapat, kung okay na ba, kung tama na bang magpahinga, di ko alam.
Love Timothy James. Ay, over naman sa full name. Sleep CPA. Okay. Okay. Okay, this is the first time na nilagay ko yung name ko na may CPA. Kasi yung sa first page, nakalagay lang dito is Tim. 'Di ba? Ang sabi ko doon, ready for tomorrow again, Tim. Pero this time parang naisip ko, ay, what if ilagay ko na CPA na ako? And it's a form of manifestation. Tapos every time na nilalagay ko siya sa diary ko na at the end of my diary na pak 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 CPA, kinikilig ako na parang it's a form of manifestation and it manifested. So ayun, wala. Nung simula nung ginawa ko na parang hala, ang ganda niya tignan. Gano'n. Nung una ko sinulat yung name ko na ganyan, na parang, hala, ang ganda niya tignan. So, hanggang sa end of the diary, palagi na siyang pak, 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 CPA, CPA, CPA. Gano'n. So, ayun. Okay, going back for this for this question na sinulat ko. You know what? This is so real. Okay, so, oh my, sobrang dama ko to, yung nag-aaral ka pero hindi mo alam if it's enough. Alam mo ito talaga yung medyo naging ano ko nung nagre-review ako, eh, is that nag-aaral ako pero parang at the same time hindi ko alam if it's enough. Parang oo, tinotodo ko siya pero at the same time parang enough pa ba yun? Laging gano'n, eh, laging tumatama sa gano'n. Parang hindi ko talaga siya masukat if it's like kailan siya magiging correct, kailan siya magiging tama. Oo, nakapagsagot na ba ako pero parang dapat ba sagutan ko rin 'tong isa? Dapat ba magsagot pa rin ako sa gan'to? Kaya this is why pre-boards are very important for me. Kasi nga, nung nag-pre-boards, okay, medyo nagfa-fast forward na 'to, medyo nagfa-fast forward 'to. So, medyo hindi ko na ano. Pero ayun, the pre-boards was an examination to myself kung ano na ba, asa na ba, kaya na ba. Okay, so ang mapapayo ko dito kay Timothy, December 1, 2024. Ang mapapayo ko sa kanya is that it's really normal to still feel lost, especially second week pa lang 'to. It's okay to still feel lost na parang hindi mo ba alam kung it's still not enough, na parang nangangapa ka pa na hindi mo pa gamay. It's very normal. So, ang mapapayo ko is that in your first few weeks, okay, Timothy from December 2024, pwede ka pang maging tao during this time around. Gumala ka muna every linggo, carry on. Hindi lang naman sa pagiging CPA nagsu-surround ang buong mundo. So during this time, enjoyin mo muna na meron kang free time during linggo, meron ka pang free time after the aral. Kasi nga there are different versions of you. Hindi ka lang CPA lang, isa ka ring kapatid, isa ka ring kaibigan, at isa ka ring anak. Huwag pa rin kalimutang mag-enjoy kasi kung hindi ka na nag-e-enjoy, kung hindi ka na masaya sa second week pa lang, it will affect your performance din sa pag-aaral. So, it's very important to still feel na tao ka pa rin. 'Di ba? There are different versions of you that you can still live. 'Di ba? Hindi ka lang naman as a reviewee lang. During your early reviews, like go, kayanin mo pa yan as long as tapusin mo lahat ng to-do list mo. Pero at the same time, ayusin mo rin naman yung to-do list mo. 'Di ba? Yung to-do list mo, gawin mo rin naman makatao. Hindi naman yung gagawa ka ng ano ba yung to-do list mo. Tapusin ko estate tax tsaka donor stock in one day. Wow! Wow! Ayusin mo rin naman yung to-do list mo, te. Wag naman yung ano, yung to-do list na pang-tao lang. Yung to-do list na pang-tao lang. Hindi naman yung, yes, gawa ka ng to-do list mo, pero at the same time, make it, gawin mo naman makatao. Kesa yung parang, oh my God, hindi ko natapos. Eh malamang, kasi it really takes time para aralin siya. 'Di ba? Minsan i-assess mo din ba na yung to-do list mo ba, onti lang ba nagawa mo or sadyang you set this standard so high na hindi naman talaga attainable. Like, ano ba? Ano bang category dito? Kasi itong review for Sipale is that, ano siya eh, patagalan siya kung gaano ka mag-show up. Hindi siya pabilisan na, okay, well, tapos ko na tong coverage na to. Kasi, to be honest, sa review ng Sipale, hindi naman siya ano eh, hindi siya pabilisan.
Hindi siya yung parang, "Oy, tapos na ako dito." Hindi naman siya yung gano'n. It's more of, kung gaano ka katatag to show up every day. Kasi matagal siya, eh, matagal siya. It's whole 6 months, 7 months, gano'n kapag, isusukatin natin siya sa review school schedule, sa review school schedule, gano'n siya, eh, matagal yung gano'n, eh. There are marami pang oras. So, if this is your second week, Timothy, girl, enjoy. So, I think that is it for the page 2 of my diary here at Timo Talk. So, maraming salamat po kung nakaabot ka here. So, comment down below what are your thoughts about this episodes. Nakarelate ka ba? Or it can be anything. Just comment down there below to support the show. If you want to connect more with me, my name is Timothy. I am Timothy in all social medias, and that's on TEEMOWTI. Okay, and also don't forget to follow our lovely, beautiful Hour? Eh, ako lang naman mag-isa. Kung maka-hour, ang dami mong personality, ah. Ako lang naman mag-isa nagma-manage ng lahat. Ako lang naman nag-e-edit, ako lang naman nag-video, ako naman gumagawa ng social media content. So, follow nyo rin yung Timo Talks na podcast account. Pero hopefully soon magkaroon na tayo ng team. Pero at this point in time, syempre, it's still a passion project of mine. So, ako muna gumagawa ng lahat. So, try muna natin kung kaya ko pa naman siyang gawin lahat. So, ayun, maraming salamat po. So, this has been Timothy. Talk to you later. Bye. But I'm still the same, but only entirely different. And my love is that you can't break the sound.